Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Janeline Arcelias Intoy, the Chairperson of Pistales Agriculture Cooperative of Hampang, Argao, Cebu. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw po mga ka-agri. Ito ang Maunlad na Pilipino kung saan hatid po namin sa inyo ulit ang mga kaalaman, mga balita at talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. Siyempre bago ang lahat, tayo po maalala po natin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Siya po, higit sa lahat ng nakakasalamuha po natin sa mundong ibabaw, ang pinakamataas na dapat po nating sinasangguni sa lahat ng oras. Kaya bago ang lahat, isang panalangin po muna tayo. Amang mapagpala, pinagpapasalamat po namin ang buhay at lakas ng aming mga magsasaka at mangingisda. Patuloy ninyo po silang bigyan ng kalakasan at tibay sa gitna ng kanilang araw-araw na pagsisikap. Pagpalain po ninyo ang kanilang mga tanim at huli upang maging sapat ito sa kanilang pamilya at sa aming bayan. Ilayo niyo po sila sa lahat ng uri ng sakuna, mga bagyo, at anumang uri ng kapahamakan. Lord, gantimpalaan po ninyo ang kanilang mga sakripisyo ng kaginhawaan at pag-asa. At syempre, tinataas na rin po namin, Lord, sa inyo simula kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At para sa salita ng karunungan, ang kaibigan sa oras ng pangangailangan ay tunay na kaibigan. Magandang umaga po. Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikahuli sa buwan ng Mayo, May 31, 2025. Last Saturday din po and last day of May for this year. Welcome sa Season 7, Episode 22 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And of course, as usual po, we invite you to check our reception or yung aming kung gaano kalinaw po yung ating sagap, kung nasan man po kayo nakikinig. Accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Ganyan din po sa pamamagitan ng Facebook. Magtungo lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page and of course sa radyo sa talapihitang 702 sa AM band. And nais namin batiin ang ating mga regular customers. I mean regular listeners po. Sa pangunan po yan ng ating mga nagko-comment sa ating program link. But of course, we would like to greet everyone po. Kahit hindi po kayo nakatune in via Facebook, yung mga nakikinig lang po talaga and no means na makapag-iwan ng comment na siyang maaari po namin mabasa, magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Isang oras po tayo hanggang alas 6 po tayo ngayon, kaya samahan niyo po kami hanggang dulo. Alright, sa mga nag-iwan na ng comments, good morning po Ma'am Helen Arellano, na nag-iwan ng kanyang mensahe. Mapagpalang umaga mga ka-agri, ang galing ng programa, lahat ng info na ipapahiwatig. Oh! Lalo na sa batid ba ninyo? Yan, shout out po kay Ma'am Ira Cruz. Salute sa kabuuan ng Maunlad na Pilipino. At pagbati rin po mula kay Ma'am Dulce Alicante. Good morning po Miss Ella at sa lahat ng bumubuo ng MNP. Ingat po and thank you sa inyong lahat. You're welcome po sa inyong lahat. Ma'am Dulce Alicante once again, good morning po. God bless. At blessed Saturday po, Ma'am Ella Arsiaga at sa lahat ng listeners ng Maunlad na Pilipino. Mula po yan kay Ma'am Leonida de la Sacada Rubio. Thank you so much po, Ma'am. Have a good and godly Saturday morning, everyone. Pagbati po mula kay Sir Ronald Young. And of course, mula po kay Sir Epifanio Salvador. Good morning, share na. Good morning po, Maunlad na Pilipino. God bless po. Mula po yan kay Ma'am Nora Cancela.
At good morning po sa lahat ng mga kaagapay. Mula naman po ito kay Ma'am Beth de la Cruz. At blessed morning po Ma'am Ella at sa mga kasama sa MNP. Pagbati po ito mula kay Ma'am Liwayway Atienza. May pagbati rin po ng magandang umaga once again kay Ma'am Euphorcina Bernardino and Ma'am Malu Manahan. Good morning po, maunlad na magsasaka. And greetings po, pahabol po ni Ma'am Leonida Tela Sacada Rubio. Belated happy birthday po kay Hannah M. Nartia or Narcia. Kahapon or nung nakaraan po, no? May 23, no? So, thank you so much po sa lahat ng mga nag-iwan ng kanilang mensahe. At isa pong espesyal na bahagi po or parang lahat po ng stories ay special, no? But this one is unique. So, parang we are so happy through the help of our regional office po sa Central Visayas. Shout out po kay Ma'am Che de la Victoria. And also, sa ating kasamahan na farmcaster, kay Jamie ko. Ayan po. Thank you so much po na kayo ay, kumbaga, hindi bumitaw sa koordinasyon na to ng ating field visit. So, dahil po dyan, natuloy po yung ating panayam. That's Jamie ko Zanoria Bragas. Isa po sa ating mga bagong-bagong kasamahan at nagsisilbi din po nating farmcaster para po sa ating Central Visayas. Shoutout po sa lahat ng mga bumubuo, mga sa pamunuan po ng ating Department of Agriculture Regional Field Office 7. Special thank you din po kay Ma'am Julina po ng National Organic Agriculture Program po para sa bahagi ito ng ating programa at sa making sure po na kami ay komportable during po sa pag-conduct ng interview na ito. And of course, special thanks din po sa ating DA Agriculture and Fisheries Information Division para sa go signal ng panayam na ito po, mapapakinggan po natin ang ating kwentuhan maya-maya lamang at also matutunghayan din ang kwento sa mga darating na issue ng official newsletter ng Department of Agriculture Central Office, ang AgriTrends. So hello po sa mga bumubuo ng AgriTrends team, editorial board, at lahat na po. At makasama po natin sa morning na ito upang kilalanin ang samahan ng Pestales sa Argao, sa Cebu. Walang iba kundi si Ma'am Jeneline Arcillas Intoy, ang chairperson ng Pestales Agriculture Cooperative na matatagpuan sa Hampang, Argao, Cebu. At bukod po dito, tunghayan din ang Regions on the Go, Unlad Komunidad. Katuwang po natin dyan ang DA Philippine Rural Development Project at ang ating Agri-Trivia segment na Batid pa Ninyo. Syempre po, napapahinga lang po yung ating lalamunan, pero hatid po namin yan sa inyo mulat sa full. Isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At wala nang patumpik-tumpik pa. Segue na tayo, no? Nabanggit ko, special thanks po sa ating mga assigned regions for this week. Kabilang nga po dyan ang ating kasamaan sa Central Visayas sa si Jamie ko. At aside from Region 7 po, kasama din po nating mabibigay ng ating mga makabuluhang balita mula sa rehiyon, ang Region 1, Region 4B, at Region 10. Once again, mga ka-agri, narito po ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Biyernes ang groundbreaking ceremony para sa Lower Agno River Irrigation System Paitan Dam sa Santa Maria, Pangasinan. Isa itong malaking proyekto ng National Irrigation Administration. Ang dam, kapag nakumpleto, ay nagbibigay ng irigasyon sa 6 na munisipalidad ng Silangang Pangasinan, Santa Maria, Rosales, Santo Tomas, Alcala, Bautista at Bayambang, sa tabi ng mga bayan ng San Miguel at Moncada sa Tarlac at Cuyapon sa Nueva
Nueva Ecija. Ani ni Presidente, ang damay na sana magpapatubig sa mahigit na 12,000 hektarya sa sakahan. Dahil dito, dadami ang ani at tinasan ang pagtaas ng produksyon ng palay. Nasahang matatapos ang dam sa 2027. Bilang bahagi ng seremonya, ang Department of Agriculture Regional Field Office 1 ay nagbigay ng agricultural intervention na may kabuang mahigit 146 milyon. Nakatanggap ang mga magsasaka ng Pangasinan ng mga hand tractors, pump and engine set, bag ng hybrid at yellow corn seeds, pakete ng lowland vegetables, inorganic of foliar fertilizer, knapsack sprayers, seedling trays, plastic crates at garden tools na nagkakalaga ng 134.1 milyon. Sa ilalim ng Livestock Banner Program ng DA Livestock Economic Enterprise Development Program, isang package module ang binigay na binuo ng 20 heads of animal stocks, agri-forestry equipment, animal and zoological supplies at agriculture marine supplies na nagkakalaga ng mahigit 2.5 milyon. Dagdag pa, sa pagpapahusay ng mekanikasyon, binalik ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization ang 4-wheel drive tractors, precision seeders at combine harvester na nagkakalaga ng 11.9 milyon. Nag-uulat mula sa Riyong Ilocos, Reyna Lingorospe, DA Mimaropa inirekomenda para sa pagpapanatili ng ISO 9001:2015 certification. Muling pinatunayan ng Department of Agriculture Mimaropa o DA Mimaropa ang kalidad ng kanilang serbisyo matapos itong irekomenda para sa pagpapanatili ng ISO 9001:2015 Quality Management System Certification noong 19 ng Mayo sa taong kasalukuyan. Ang audit ay isinagawa ng ACUBTIC o AC International, isang third-party auditing body na siyang nagsuri sa pagpapatupad ng mga kalidad na proseso at sistema ng ahensya. Bagamat inirekomenda ang DA Mimaropa para sa pagpapanatili ng certification, mayroon lamang itong ilang minor non-conformities na kinakailangang agad na tugunan at iakma ayon sa mga pamantayan ng QMS ng tanggapan. Sa kabila nito, masaya namang binalita ng AC auditors na wala namang naitalang major non-conformities na maaaring makasagabal o makaapekto sa pinal na desisyon para sa pagpapanatili ng sertifikasyon. Nagpahayag naman ng pamunuan ng DA Mimaropa sa pamamagitan ni OIC Regional Technical Director for Research and Regulations, Maria Teresa Aguilar, na tutukuyin at aayusin ang mga ugat ng mga natukoy na maliit na kakulangan upang mas mapahusay pa ang pagpapatupad ng mga proseso at serbisyo. Samantala, nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat si Regional Executive Director Attorney Christopher Banyas sa lahat ng kawani ng DA Mimaropa sa kanilang masigasig na pagtupad sa mga alituntunin ng tanggapan at sa patuloy na dedikasyon para sa mahusay na serbisyo publiko. Binigyan din ni Atty. Banyas ang kahalagahan ng matalinong paggamit ng pondo ng bayan sa pamamagitan ng masusing systems check at pagpili ng mga programang may tunay na halaga sa sektor. Ang DA Mimaropa ay unang ginawaran ng ISO 9001:2015 certification noong 5 ng Abril 2024 bilang pagkilala sa kanilang malinaw na sistema ng operasyon at pamamahala, pagtuon sa patuloy na pagpapabuti ng sistema at pagtugon sa pangangailangan ng mga stakeholders. Ako po si Denise Benosa, nag-uulat para sa Usapang Agrikultura. Mga kabataan ng gitnang Kabisayaan na sumali sa Young Farmers Challenge Program ng Departamento ng Agrikultura ay binigyan ng pagkilala bilang mga provincial at regional winners sa ginanap na YFC Regional Awarding Ceremony dito sa Cebu City kamakailan lang. Sa 33 na mga kabataan mula sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor na nagsumiti at nagdepensa sa kanilang mga project proposals para sa YFC, 29 ay naging provincial winners. Tigi-isa sa kanila ay tumanggap ng 80,000 pesos. Mula sa 29 base sa evaluation criteria, 14 nito ay sumabak sa regional level evaluation at sa 14, 7 sa kanila ay hinirang na regional YFC winners na tumanggap ng 150,000 pesos. Ang 7 YFC winners ay sasabak na naman sa national level na competition. Sa mensahe ni DA7 Regional Executive Director Angel C. Enriquez, hinihikayat niya ang mga kabataan na subukan at ipromote ang agrikultura dahil ang agrikultura ay may pera kung may determinasyon at pagpupursige. Sa kabilang banda,
Higit sa 70 na mga mahihilig o sumubok sa urban gardening ay dumalo sa 2 araw na Package of Technology Training or POT Training on Urban Vegetable Production and Capability Building na ginanap noong May 21 to 22, 2025 sa Tagbilaran City, Bohol. Ang mga kalahok sa pagsasanay na galing pa sa karatig bayan ng Talipon, Dawis at Panglao ay nagkaroon ng oportunidad at kaalaman tungkol sa pagtatanim ng gulay sa pamaraan ng urban technology gaya ng paggamit ng mga containers at iba pa. J. Michael Bragas, nag-uulat mula sa Department of Agriculture, Central Visayas. Ipapatupad yung Department of Agriculture Regional Field Office 10 ang pagtatag ng 60 hektaryang Integrated Rice Stock Farming System o IRDFS Technology Demonstration Farm sa Valencia City, Bukidnon kasabay ng 2025 wet planting season. Pangunahing inisyatibo ito ni DE10 Regional Executive Director Jose Apollo Y. Pacamalan kung saan sabay na isinasagawa ang pagtatanim ng palay at pag-aalaga ng mga itik sa palayan. Sa sistemang ito, nakatutulong ang mga itik na mapababa ang gasto sa abono at pagpuksa sa peste at damo habang nagbibigay ng karagdagang kita mula sa karne, itlog at sisiw ng itik. Magbibigay ang DA10 ng technical na tulong sa mga magsasaka, kabilang na ang pagsusuri sa lupa, paggamit ng biological control agents at regular na monitoring sa kalusugan ng mga itik. Itinataguyod din ng IRDFS bilang bahagi ng farm diversification sa ilalim ng palayamanan system na hinihikayat ang pagsasama ng iba't ibang pananim at talagang hayop sa sakahan upang sa mas mataas na kita at ani. Ipinapatupad din ng DA10 ang palayamanan system sa lahat ng probinsya sa reyon, ang Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental at Camiguin. Sa kabilang dako naman, nag-uwi ng karangalan ang mga magsasaka ng kape mula sa Bukidnon at Misamis Oriental sa katatapos lang na 2025 Philippine Coffee Quality Competition o PCQC sa Makati City. Sa kategorya ng Arabica, ilan sa mga kinilalang magsasaka mula sa reyon ay si Manoleto Garces ng Finca de Frances sa Pangantukan, Bukidnon bilang panalo sa unang pwesto, habang si Adeline Tarino mula sa Daraguyan and Trestle Domain sa Malaybalay City ang nasa ikalawang pwesto. Sa kategorya ng Arabica Smallholder Farm naman, pinangaralan sina Maynard Joseph Garces bilang top 4, Carmelito Di Balde bilang top 8, Fernando Enicito top 9, Jocelyn Solatan top 10 at Best Arabica Honey Process at si Regino Omarol bilang top 11. Bukod pa rito, tumanggap rin ng mga special citation sina Jose Del Fierro mula sa Claveria, Misamis Oriental para sa Excelsa Citation at bilang pagkilala sa kanya bilang oldest farmer or participant. Nakatanggap din ng experimental coffee citation si Corazon Lauderes mula sa Malaybalay City at si Carlo Casinillas mula sa Pangantukan, Bukidnon. Sa likod ng tagumpay ng mga coffee growers ay ang patuloy na suporta ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa pamamagitan ng kanilang mga programa at pagbibigay ng teknikal na tulong, interbensyon, mga pasilidad para sa produksyon upang maiangat ang kalidad ng lokal na kape, mapalawak ang akses sa merkado at madagdagan ang kita ng mga magsasaka. Para sa Maunlad na Pilipino, ito po si J. Edpan mula sa Region 10. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At ngayong umagang ito sa ating edisyon ng Maunlad na Pilipino Agricultural Radio Program ng Department of Agriculture, amin po ikinagagalak na makasama ang ating chairperson para sa Pestales Agriculture Cooperative. Walang iba kundi si Chairperson Jeneline Arcillas Entoy. Welcome po sa ating programa, ma'am. Kamusta po kayo? Well, thank you for having me here. So, okay naman po kami. Ayun. Okay. Masaya po kami and mapaunlakan niyo po kami para sa panayam na ito. At nais po naming malaman along with our listeners para po sa ating program, paano po kaya nagsimula yung ating samahan? So, well, very long story, but in a way, nag-umpisa lang po talaga siya, supposedly for a vacation, way back 2014. So, basically, nasa Manila ako, so magbakasyon lang. Then, napunta ako ng Bacolod. May friend ako doon, si Rodeline Gabayoyo, which is our board of directors right now. So, from Bacolod to Cebu. And then, napunta kami ng Dalaget, which is the vegetables basket of the south of Cebu. So, nakita ko yung kawawa yung mga farmers. Kasi nung nagstay ako doon for 2 weeks, so mayroon tayong yung friend namin is my friend Rodeline na si Melodina, farmer sila, buong family nila. So, doon ako napunta. So, one day,
every Tuesday and Friday, ano po yan, anong tawag dito, tabo yan doon sa Kalaryuhan. Which is, dumadating yun doon yung maraming mga angkat from Bohol to Cebu and Negros, like for example. But then, yung papa ni Muludina, may kausap doon sa baba na parang umiiyak sila. So out of my curiosity, so bumaba ako doon at tinanong ko sila, ba't kayo umiiyak? Ba't ka umiiyak? So sabi nila, as usual, ang sayote namin, bibilhin lang ng piso. Yung ganon, then yung produce nila, yung carrots nila, bibilhin lang ng 10 pesos per kilo. So parang, ang situation doon is, di baling mabulok kaysa ibenta sa mga middleman na according to them, sila yung mayaman at sila naghihirap pa din. So, to be honest, hindi ako makatulog that time thinking na I know how hard to be a farmer because I was then a farmer when I was a child. Yung mama at papa ko is a farmer. Yung papa ko sa umaga farmer, sa gabi fisherman. So, naramdaman ko yung sakit, kumbaga. So, sabi ko, ba't hindi ako makatulog? Then I pray. Sa pag-pray ko, parang may wisdom na na-receive ako. Kasi nung I asked them, humingi ba kayo ng tulong sa barangay? Sabi ko, ma'am, kung sino lang naman yung kakilala nila about politics. I'm just sharing this. And then, punta kayo ng LGU, yes ma'am, pero hindi namin maintindihan yung mga requirements kasi mga English, tapos hindi nga kami marunong umintindi. So, hindi talaga nila kaya physically. So then I realized na kawawa naman sila. And then, part yun. And then, hindi ako makatulog talaga. And then, one thing na ko ma'am is, I want to change the face of farmers. Not all the farmers cannot speak English, cannot understand English. At takot sa sinasabi nilang malalaking tao. Yan po talaga yung sinasabi nila lagi doon. So, and then, one thing then is, nung tinanong ko din sila, is, doon kasi siya nagsimula yung turning point ko na yung urge ko, na nakita ko yung mga fresh produce nila na puro yellow, puro blue or green. Tapos nung tinanong ko sila, nag-i-spray sila. So sabi ko sa kanila, ano yung ini-spray mo, tatay? Sabi niya, medisina, ma'am. Ano yan? Sabi niya, chemicals yan. Ha? Yan yung kinakain ko dito for 2 weeks. Sabi niya, hindi po. Nakita mo yung backyard nasa likod ng bahay? Yun yung kinakain namin sa pamilya namin. So ito, para ano to? Bebenta namin. Ha? So alam nyo na hindi maganda? Yes, ma'am. Kasi alam namin poison yan. Pero we are just doing it for money. So doon ko siya nakita, ma'am, ay, Diyos ko, hindi alam ng mga tao yung kinakain nila is poison. So that's the reason why how it started. Then, bumalik lang ako sa Manila para i-settle yung life ko. Then, sabi ko, babalik talaga ako ng Cebu. I don't know how to start, but one thing I for sure is I want to change the face of farmers. That's how it started. Ang isa sa mga compelling, isa sa mga tumatak sa akin napakinggan so far ay yung hindi kayo makatulog mula dun sa nakita ninyo na nag-iiyakan, na naghirap ang ating mga magsasaka doon sa produce, pero hindi sila umunlad out of it. And because of that, ang ating pong pangunahing layunin na nausbong nang sinimulan po natin ang ating Pestales, una sa lahat, ano po ba yung Pestales? Ito po ba yung apelido? Ito po ba yung kahulugan ng kung ano? Ano po ito? Well, oo, dami din magtatanong kung ano yung apelido or lugar. But anyway, Pestales is acronym. It stands for People's Ecosystem for Societal Transformation, Advanced Leadership and Economic Sustainability. So, nilagay na namin lahat doon kung ano yung gusto namin gawin sa cooperative. Namin is, sino po yung namin? Sino po yung mga bumubuo? We understand na may kaibigan po kayo sa, sa, saan nga po bang lugar yun? Bacolod. Then, nag-usbong na po ito. But, sino na po yung composition noong unang-una? At first talaga, 5 lang kami, galing ng Bacolod, papunta dito ng Cebu. Pero nag-umpisa kami, wala pa kaming pangalan. So, nung nag-resign na din sila sa mga work nila at naging isa kami doon sa 200 square meter namin. So doon namin siya nabuo. Ano ba talaga? Kasi ang dami namin pinagdaanan bago kami naging cooperative. Hanggang sa after 2 years, nabuo namin yung pangalang Pestales. Anong taon nga po ba nag-umpisa yung ating... 2014. Yes. 2014 siya nag-umpisa. Then 2 years yung organizing part namin. Then na-register siya ng May 3, 2016. How? 2 years? 2 years yung organizing part namin. And that organizing part is never been easy. Tama po ba, ma'am? Yung 5 natin ay
farmer cooperative members po ang... Hindi. Friend lang kami nung nag-umpisa. So, we are not engaged into cooperative yet. Wala pa talaga. Supposed to leave. This is just a vacation supposedly. Yes, opo. So, nung bumalik na ako, kasi after ko nag-stay dito ng 2 weeks, to 3 weeks, so umuwi ako ng Manila kasi nababalik talaga ako dito. So, decided ko yung buhay na. ko sa Maynila. So, si Rodelyn, nung lalaman niya na andito na ako, nag-resign din siya sa work niya. So, sumunod siya sa akin dito sa Cebu. Likewise, si Mark, our vice chair. Nung nalaman niya na bumalik ako ng Cebu, nag-resign si Rodelyn. Nag-resign din siya sa work niya. Para kaming mga siraulo ng mga time na yun. Oo. So, 2016 pa lang po tayo nag-start mag-operate as a cooperative. Yes. Then, paano po yung natin? Paano na po tayo lumago since then? From the friends, paano po tayo naghikayat ng mga talagang nais nating tulungan, which is yung mga farmers po natin? Yeah, actually, our story is really tough. Bago kami nabuo talaga is 5 lang kami. So, hanggang sa nalaman ng mga friends namin na andito na rin ako sa Manila, sumunod sila. Then friends to friends. But then, way back 2013, nung naging 15 na kami through friends, nag-umpisa talaga kami sa Dalaget. Nagtanim kami ng mga vegetables, sayote, and all that. So, ininvest namin lahat dun, ma'am, yung natira namin na pera. Siyempre, may pera kami, no? Kasi bago kami nag-resign, may income kami. Noong 2015, that is, sobrang init. So, ang nangyari, namatay lahat yung ininvest namin dun. So, end up, wala na kami pera. Nagbabayad kami ng lupa namin, ng kuryente, ng tubig, pagkain. Hanggang sa dumating sa time wala kami makain. Naglugaw kami for 7 months. Sa organizing part na yan, para lang baka mas ma-inspired namin yung iba. That's why I choose to share this. Naglugaw kami for 7 months. Tapos, ang kinain namin dati is yung golden churanta or hagunoy na plants. Para lang mag-survive kami. Tapos, it reached to the point na one day, wala na kaming piso pang bili ng asin. So, na-experience namin yun. And then, sinasabihan nila, since we are not came from Argao, so sinasabihan nila kami na yung pinaprocess namin na 10-in-1 is shabu. Tapos, mga NPE kami, mga rebelde kami. That 2015, di ba, Mauti yun, sa Marawi, crisis yun. So sabi nila, galing kami doon, napunta lang kami dito kasi hindi kami taga dito. So, nasumon kami sa 2 barangay. It's because we are in NPA and all that. Lahat yun, naranasan namin. And before kami nagiging cooperative talaga, dahil wala na kaming makain, yung mga kasama ko, naglalako kami, 2016. Naglalako kami ng salbaro, ng maha, ng ice candy, para lang mabuhay kami at may pangbayad, may pangkain kami, tubig, kuryente. And then at the same time, doon na rin namin nakuha yung aming subscribe capital at saka membership namin nung naging co-op kami. So that's how we started talaga. Grabe, gapang po talaga. Oo, as in ginapang namin yun. Nung walang-wala, we came from the scratch talaga. So, going back to your question, kung paano lumago yung cooperative namin through the hard work of the board of directors and the same time sa mga members na hindi namin tinigil. Kasi based sa mga experience namin, siguro if we are not brave enough. So, basically, nag-stop na kami. But then, we survive. We challenge ourselves. We are even being motivated to continue na yung mga humors nila na hindi maganda against us, mali sila. Mas patunayan natin na hindi tayo masama. Mas patunayan natin sa kanila na may gusto tayong purpose that we will not be a problem of our society later on. So, sa pagsisikap po namin, walang kahit na sinong tumulong. Wala. So, makakapal ang mukha namin that time As in, we are in the survival mode that time. So, naglalako pa rin kami ng, yung liniment oil na yan, yun yung unang-unang products namin. We just started 600 pesos for that. Sandali lamang po, magbabalik po ang ating kwentuhan kasama si Ma'am Jenaline Arcelias Entoy ng Pestales sa Argao, Cebu, makalipas ang ilang sandali. Organic fertilizer ba ang hanap na matipid at magandang ipalaganap? Halina at sumama, wala nang teka-teka, tara na mag-composting na.
Para sa libreng makinarya sa paggawa ng compost or organic fertilizer, tara na at mag-composting facility for biodegradable waste o CFBW. Halina't makipag-ugnayan sa Bureau of Soils and Water Management o BSWM para sa karagdagang detalye. Para sa soil health, para sa soil health na, soil health na. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Okay, so once again, nagbabalik po tayo sa Maunlad na Pilipino at kasama pa rin po natin ang chairperson ng Pestales Agriculture Cooperative na matatagpuan po sa Hampang sa Argao, Cebu. Walang iba kundi si chairperson Jenaline Arcillas Intoy. Sino pong nagturo to create these products po? We can see na sa mga tagapakinig po natin, meron po mga produkto ang atin pong Pestales na of course nakapack na po. Maganda po yung pagkakapack natin. It's quality na po and consumer ready na po. Yeah. And yung ating dinidescribe na massage oil ay naka-bottle na. Yeah. And ito po yung mga typical na nakikita natin kapag meron tayong mga nabibili na rin po sa merkado. At ayun nga po, so paano po natin nalaman yung pag-produce ng mga ganitong klaseng produkto? Well, grabe. One of our board of directors, Raymond Alpon, mayroon siyang alam na gumawa ng mga haplas-haplas na yan sa kanila. Mm-mm. So sabi niya sa akin, anong gagawin natin? So nag-decide kami, gagawa tayo ng product para to survive. Kasi sabi niya, dati nakita ko lang yung lolo ko at lola ko gumagawa ng panghapla. So, we'll try to do it. Then, nag-try kami na gawin yun. At yun yung unang-unang product na ginawa natin. Hanggang sa, yan yung binebenta namin sa friends namin na bilhin nyo to. Hanggang sa nakakaipon din kami ng pera. Out of that, yun yung mode of marketing namin before. Hanggang sa pagsisikap namin, may nakilala kami ngayon na si Sir Gagex. He is a head of RMU before, Resource Management Unit, when Dabede is the governor of Cebu. Mm-hmm. So, nakilala niya kami, so nakita niya na potential kami kasi sabi nila, quote is, mga bata pa to, may makakakain pa ako nito at potential pa to sa agrikultura. Mm-hmm. So yun, pinakilala niya kami sa DSWDO, sa province. Tinulungan kami. Kasi dati po, mano-mano lahat yan. Mano-mano lahat yan. As in, kamay lang. Wala kaming kahit na makina, wala. Packaging, talaga. Wala. Kahit na ano. So, hanggang sa, sabi niya, ipakilala ko kayo sa PSWDO. And then, dahil na-motivate kami, gumawa kami, second product namin is our bestseller 10-in-1, that is Morencheric. Na lahat din is, mga ano lang yan, ma'am. Yung mano-mano lang talaga. Wala kaming kahit na ano. Dahil wala kaming pera, so mano-mano siya lahat. Ini-air dry lang namin yan. So, hanggang sa nakita nila na potential to. So, kasi tapos nung nagka-product na kami ng ganyan, plastic lang po yung ginagamit namin. Kandila lang yung ginaganyan namin. Pang-seal. Pang-seal. Kandila lang. So, nung nakita yun ng PSWDO, sabi nila, ano pang kailangan nyo? So hanggang sa binigyan nila kami ng sealer, vertical sealer, binigyan nila kami ng drying machine, tapos binigyan nila kami ng pasta maker. Kasi dati may pasta kami din. So doon po yung nag-umpisa hanggang sa binibenta ni Sir Gagex yung mga products namin dun sa mga kakilala niya. Hanggang sa na-invite kami sa Capitol every August and every December na trade fair sa Capitol. Then, hanggang dun lumaki. And then, nakilala namin ang DE. Yung lead through Ma'am Sol. Si Ma'am Sol ang ano nun. Si Ma'am Sol ang Binse ang head dati. So, mayroon pala silang pinapautang na 25,000. Then, payable siya within a year. So, tuwang-tuwa kami ngayon. So, nag-apply kami for 25. Hanggang sa naka-loan kami. Thank you, DE. Una talaga, lagi kong pinagmamalaki yon na si DE talaga yung unang government agency. Aside from the province of Cebu, ang unang nag-trust sa amin, though wala kaming track record. Pangit yung mga sinasabi ng mga tao sa amin.
yung 25,000 na yon, bumili kami ng mga pouches. Tapos, kasi 25,000 yun eh. Bumili kami ng sealer. Yung maliit lang na sealer talaga, mga 2,000 siguro yun. Bumili kami ng sealer, tapos, ano pa ba yung binili namin? Other packaging materials. So, doon talaga yung nagsimula. Tapos, concentrate po kayo talaga, ma'am, sa mga products na to. Wala kayong parang, we want to focus sa ganitong klaseng produkto. Napunta lang po talaga sa mga parang healing na yung parang medyo wellness side po yung ating na-produce. Yes. Doon talaga kami nag-umpisa. Kasi as that time lang talaga, we just wanted to survive. Yes. Ano yung strategy namin na makasurvive yung cooperative namin? Though, kasi walang naniniwala sa amin eh. Na kaya namin. At binabato kami ng kahit na anong mga hindi magagandang salita. So, doon nag-umpisa talaga yon hanggang sa ini-invite na kami sa mga trade fairs at mga exhibits ng DA. Hanggang sa nakilala din namin yung DTI. Anyway, sila na, yung tinutulungan na kami. So, doon marami ng agencies ang mga nag-chip in sa gusto nating mangyari sa ating Pestales. And then, ang pinaka climax doon is may nakilala akong foundation, local foundation, through friends. Dati kasi ma'am, grabe talaga. Kasi gusto talaga namin mag-farm, especially organic. So, sa kagustuhan namin mag-farm, may nag-offer sa amin na 2.8 hectares. So, kami naman, sa kagustuhan namin na mag-farm, so, grab kami ng grab. Kasi pagkakataon na namin. So, without us knowing, after namin na-develop, ayan, ibebenta na ng may-ari. Kasi, ayaw niya nang pumirma ng agreement. Kasi ibebenta niya. So, dinadalhan na kami dito ng doon ng mga buyers. So, masakit na sa amin. So, nag-pray kami na sana man lang, mayroon lang tayong 100 square meter, 1,000 square meter para lang maka-umpisa tayo mag-garden. What we ask is just only 1,000 square meter, ma'am, back 2017. Because of our 10-N1 na lumaki na siya, tapos may order na rin siya sa amin na tag 100 kilos, so doon siya nag-umpisa hanggang sa in-assist na kami ng day. So, tinanggal namin yung 2.8 hectares na yun. Tapos may nagpakilala sa amin na baka makatulong tong foundation na to. Tapos yun, tinanong kami, ano ba yung gusto ninyo? Din na elaborating all the experiences that we had. Nasabi niya na kayo talaga yung dapat tulungan at saka mga bata pa kayo. So, tinulungan kami ng foundation na to. Sila yung, dati kasi natutulog lang kami under the mango tree. So, pag uulan, magtatakbuhan kami. So, natutulog kami sa lapag. Sa umaga, office yan. Pero sa gabi doon kami natutulog. Kasi parang iniwan na namin yung work namin sa city. So, nag-focus kami to farm. Kasi it's just that we wanted to change the face of farmers lagi. Kasi hindi lahat ng farmers is matatanda na. Yun yung concept doon. At to eliminate mga middleman as long as we can. Kasi ang nakikinamang ang mga middleman yung lalong yung mayaman, pero yung mga farmers naghihirap pa din. Nakikita ko yun. Butas pa nga yung tsinelas eh. So, yun yung masakit. Oo. Normal naman pong nagaganapan ng patay. Masaya po kami to really have you here po. No? At sa ating mga pagpapatuloy po ng ating talakayan, ito po yung mga pagsubok na nakuha natin so far sa inyong kwento. Marami tayong mga parang kumbaga paghihirap sa umpisa. At talagang kwento po ito na parang isa po yung inyo sa so far na nakonduct po namin na mga panayam na talagang matindi, yung may opposition talaga na parang hindi suporta right on yung nakuha po natin. And dahil dyan, malaki din siguro yung yung parang winning moment din nung nag-umpisa na pong magsipasok yung mga tulong sa na hindi nyo po sinukuan. Parang sabi nyo nga hindi nyo hininto yung yung inyong ginagawa. Kahit pa naubos na yung mga pera noon, may trabaho pa, at hanggang kumakain na lang po tayo ng lugaw natin at natutulog sa ilalim ng puno ng mangga, tinuloy pa rin natin yung advokasya para po sa mga pagbabago ng itsura ng ating mga magsasaka,
specifically here, dito po sa Argao. At dito nga po, no, ma'am, yung mga pagbabago po dun sa estratehiya na ginawa natin para umunlad, nais namin yun malaman kasi nabanggit po natin kanina, mano-mano noon. So can we enumerate po since pumasok po yung mga kagaya ng Department of Agriculture, ano na po yung mga naging innovation natin? Well, nag-innovate kami na mag-create ng more products, quality products. Tapos lumapit na rin kami sa DOST para sa shelf life natin at saka sa nutritional fact natin. DTI para dagdag mga machineries. And then we are being granted a shared service facility from DTI. Sila na rin ang tumulong sa atin na mapaganda yung ating mga packaging and labeling. So, makapal na yung mukha namin na ma'am talaga kung saan yung alam namin na pwede kami na sa mga government agencies. Talagang pumupunta kami doon at gumagawa kami ng mga proposal na sinasabit namin sa kanila. Then, doon nakita ni DA na ganun kami kaporsigido. Doon nila nakita na potential talaga kami, and we will be also an inspiration to more farmers to go back to farm, especially the youth. Kasi 'di ba ang average natin nga is 57. So wala nang mga bata. So basically ang Pestales, as you can see, maraming youth dito na bumalik sa farming. So that's part sa strategy namin is mas dumami yung product namin para pag mag-trade fairs and exhibit kami, marami na kaming display. Kasi isa kasi yun with the help of government agencies, mga private sectors din na tumutulong sa amin like foundation, like other cooperatives, like other associations, no? So, isa din yun sila sa nakatulong talaga sa amin kung nasaan kami ngayon. But unang-una talaga yung foundation na binili nila tong 6.4 hectares na to for us. And then nagbigay sila sa amin ng housing project for the members kasi naawa sila na sa ilalim lang kami ng mangga natutulog. So nagbigay sila ng 2.5 million para sa housing project sa mga members natin. So lumago kami dahil din sa mga mas gumaan yung trabaho kasi nung mano-mano siya, it takes us how many hours? Like, 1 day ang process. Pero nung nagka-machine na din kami, ang 1 day namin, like ang 4 hours namin, 30 minutes na lang. So, yun, innovation at the same time, yung mga exhibits, trade fairs, at saka yung mga bumibili na ng bulk order. Yung before kasi pandemic, ma'am, yung 10N1 natin, 5 tons a month yan before pandemic. So, meron tayong distributor na talagang kumukuha siya sa atin ng malaki. Natapos na nag-stop lang siya ng pandemic. Tapos hindi na siya siya din, nalugi na siya, hindi na siya nakabangon. So, isang malaking tulong po yun. And so far, masasabi ko na we are grateful. Successful na kami. Kahit hindi pa ganun ka-successful. Why? Because we came from scratch. We came from nothing. And ngayon, may mapapakita na kami. Nako, napapasarap pa lang po yung kwentuhan natin, pero pansamantala po muna nating puputulin ang ating panayam. Magbabalik po ang kwentuhan natin para sa pagkilala natin or patuloy na pagkilala sa Samahan ng Pestales sa Argao, Cebu sa mga susunod po nating episodes. Maraming salamat po. And once again, we are proud to co-present ang Unlad Komunidad o UK. Katuwang po natin dito ang Philippine Rural Development Project at para sa umagang ito, hatid ni September Makahilo, manunulat ang ating UK para sa umagang ito. Ngayong umaga dito sa Unlad Komunidad, ating balikan ang mga naging pangyayari ukol sa ginanap na testing and commissioning at final testing ng katatapos lang na establishment ng Baton Abattoir na proyekto ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP. Ang Philippine Rural Development Project na naglalayong maitaas ang ani at kita ng ating mga magsasaka at mangingisda ay isinusulong sa ilalim ng kagawaran ng pagsasaka mula noong taong 2014.
Abril 25 nitong taon ay matagumpay na isinagawa ang testing and commissioning ng nasabing Oton Abattoir sa lalawigan ng Iloilo. Ito ay hudyat ng pagsusuri kung maayos bang gumagana ang mga kagamitan na inilagay sa loob ng slaughterhouse o bahay katayan batay sa nakasaad na gamit nito. Isinagawa ang pagsusuri sa ilalim ng pangangasiwa ng National Meat Inspection Service o NMIS, kasama na rito ang pagsanib puwersa ng Joint Inspectorate Team galing sa Project Support Visayas, Regional Project Coordination Office 6 at Provincial Project Management and Implementation Unit ng Iloilo. Ang munisipalidad ng Oton ay isa sa mga key swine producer sa buong probinsya. Upang masubukan ang kabuuang operasyon ng nasabing slaughterhouse ay nagsagawa ng pagkakatay ng baboy. Ang mahigit 46 na milyong pisong infrastruktura ay inilaan para sa pagsisigurado ng ligtas at maayos na kalidad ng karne na may konsiderasyon para sa social, environmental at sanitation standards, lalo na sa konteksto ng patuloy na mga alalahanin sa kalusugan ng publiko. Aniya ni Rudy Orbita, infrafocal ng NMIS, ang Oton Abattoir ang kauna-unahang ganitong uri sa rehiyon 6. Dagdag pa ni Orbita, sana ay masunod ng maayos at mapanatili ang magandang kondisyon nito dahil hindi lamang Oton ang makikinabang dito kundi pati buong probinsya ng Iloilo at kabuuan ng Western Visayas. So this is first of the kind na slaughterhouse there is sa Region 6. No? Hopefully alagaan din siya nga gisuportahan, no. So ang maka-benefits ini hindi lang taga Oton mismo, no, constituents, but the whole province, no, regions and Region 6, no. Sa isang panayam din kay May Amantil Abeja, Planning Officer at PRDP Focal Person sa Iloilo, ang pasilidad ay magiging daan sa pagpapadami ng meat production capacity at tutulong sa pag-contribute sa availability ng healthy meat sa buong probinsya. Binigyang diin din niya ang estratehikong papel ng Oton bilang sentro ng aktibidad pang-ekonomiya na ginagawang perpektong lokasyon para sa ganitong kritikal na infrastruktura. Oton is one of the major production areas ng swine there is a province, and hopefully this will also augment the productivity and possible source of healthy meat nga i-provide sa probinsya. Noong araw ding iyon ay isinunod ang final inspection ng slaughterhouse matapos itong ideklara na kompleto na ng PPMIU Iloilo. At inaabangan na lang ngayon ang pagtatakda ng probinsya sa gaganaping turnover ceremony ng nasabing infrastruktura. Ang establishment of Oton Abattoir ay parte ng additional financing 2 at isa lang sa maraming proyekto ng DAPRDP. Para sa iba pang mga proyekto ng DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, enabling communities, expanding opportunities. Thank you so much! At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP tutok lamang sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. At syempre, hindi po makukumpleto ang bawat MNP. Ito, bilin po sa amin lagi ni Chief Cheryl Suarez ng Division ng Impormasyon sa DA Central Office. Dapat laging may uwing bagong kaalaman. At ito nga po ang hatid ng ating Agri-Trivia segment, Batid ba ninyo? Narito po si Binibining Ira Cruz. Magandang Sabado mga ka-agri, narito na naman tayo sa ating Agri-Trivia segment, ang Batid ba ninyo? Batid ba ninyo na nagbuklod ang Department of Agriculture at ang Department of Tourism upang isulong ang Food and Farm Tourism, isang hakbang na naglalayong makahikayat ng mas maraming dayuhang turista, pasiglahin ang lokal na turismo, at itaguyod ang agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na buhayin ang mga ekonomiya sa kanayunan at lumikha ng mas maraming trabaho. Ibinahagi ng DA na may nakalaan ng pondo para sa mga proyektong gaya ng organic farming, pag-aalaga ng hayop, mariculture at aquaculture. Kabilang din dito ang pondo para sa mga infrastruktura tulad ng farm-to-market roads,
cold storage facilities, ice plants at greenhouses. May pondo rin para sa rehabilitasyon ng Banawe Rice Terraces upang maibalik ang dating ganda nito at muling mapalapit sa mga turista. Inilahad naman ng Department of Tourism ang 4 na pangunahing haligi ng makabuluhang kolaborasyon na ito. Ang pagpapaunlad ng gastronomy tourism, pagpapalawak ng farm tourism, pagpapahusay ng infrastruktura, at pagpapatatag ng lokal na supply ng pagkain. Bilang bahagi ng implementasyon, bumuo ang 2 ahensya ng isang technical working group na inatasang bumalangkas ng detalyadong roadmap sa loob ng 6 na buwan. Tututukan sa simula ang mga pilot areas gaya ng Bohol, Iloilo at Benguet, mga lugar na kilala sa kanilang mayamang kultura at produktibong agrikultura. Alam nyo ba na halos 10% ng kabuang gross domestic product o GDP ng bansa ang naiambag ng agrikultura at halos ganito rin ang ambag ng turismo? Kaya kapag pinagsama, tinatayang nasa 30% ng kabuang trabaho sa bansa ang nalikha ng 2 sektor. O ayan, alam nyo na. Muli ito po si Ira Cruz para sa ating Agri-Trivia segment, Ang Batid Ba Ninyo? Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Ayun, may naririnig tayong special song. Ang happy birthday song. Kasi syempre, pabatiin po natin ang ating kasamahan na si Ira Cruz. Batiin nyo rin po siya sa ating comment section. Belated happy birthday po kay Ira Cruz noong nakaraang May 26. Yan, happy birthday. Ira, maraming salamat sa sa pakain, sa office. Binukoy na. Pero thank you so much. And of course, more importantly, for Maunlad na Pilipino for bringing Batid Ba Ninyo starting this year. Thank you so much. And belated happy birthday. Ayan, mula po siguro sa mga nagdaang events, kung kayo po'y talagang diehard na naka-follow sa lahat ng official channels, so online, san man po, anything official from the Department of Agriculture and lahat ng DA family offices, napakadami po naming events. And with that, meron po muna tayo, before I delve into those Department of Agriculture events, meron po yung ating mga kasamahan sa Philippine Statistics Authority. Ayan, pinabatid din po nila sa amin to. So, sa ating kagandahang kalooban, ibabahagi din po namin sa inyo. So, meron po silang First National Community-Based Monitoring System Convention sa nalalapit, or medyo malayo-layo pa pala actually, September 30, sa buong buwan po ng October, ito po yung kanilang 36th National Statistics Month. At meron nga po tayong mga patimpalak na kaugnay nito. Nalaman din po natin, nakabahagi din po of course ang ating Department of Agriculture. At sa October 1 to 3, yun nga po, during the 36th National Statistics Month, meron silang 16th National Convention on Statistics. So, greetings po sa ating mga colleagues mula sa Philippine Statistics Authority para po sa anunsyong ito. And of course, para po sa ating katatapos lang. Actually, May pa po. So, it's still the Farmers and Fisher Folks Month. So, ako po, personally, papasalamat po ako sa Agricultural Training Institute and of course sa ating Field Operations Service, sa opisina po ni Undersecretary Roger V. Navarro, lahat po ng mga kaugnay ng mga individual, mga organizer, lahat po na nagpagod sa lahat ng mga nag-prepare ng ating 50th Gawad Saka. Shoutout din sa aking naging co-host, si Ginoong JL Auman. Thank you so much for the opportunity to host this sought after, very prestigious event sa atin pong Philippine Trade Training Center sa Buendia. Thank you so much for co-presenting all of these categories po na kumikilala sa lahat ng mga natatanging magsasaka at mangingisdang Pilipino. It's such a, sobrang humbled and privileged po to be able to stand in that stage. Thank you, and congratulations to all the finalists ng ating mga different subcategories.
So, congratulations na po kaagad sa inyo. And praying po sa mga deserving po talaga na maging winner for Gawad Saka. At for ano pa rin po, no? As part po ng ating celebration, i-recap lang po namin kayo. Every week po kasi nag-organize ang Department of Agriculture ng mga serye, ng mga exhibits, and trade fairs. Yan sa office ng central office po ng DA sa Elliptical Road, Diliman, Quezon City. Meron pong mga parang rotation or schedule. Yan. Sa unang linggo, yung May 5 to 9, recap lang po ito, no? Fisheries, no? May 13 to 16, ang ating rice ang naging bida dyan. Para po sa May 19 and 23, just last week, yung ating high-value crops, sugar and fiber. Ayan. And for this week, itong kaka-conclude lang na linggo, ang ating livestock, dairy, and corn. So once again, thank you so much po for joining us next month, June. Nako, meron po tayong tawag dito, DA anniversary. So abangan po natin yan. Bukod po dito, we also would like to share po yung as part of the livestock po. Meron pong activities po yung ating livestock and aquaculture Philippines. So, ito po yung ating mga expo. Ang atin pong focal for livestock na kasamahan din po natin of course sa ating MNP na iba lang po siya ng focus right now ay pinapabatid po sa atin na meron po tayong registration na pwedeng gawin para po makasali po sa ating tinatawag na Livestock Philippines Expo. Yan po ay gaganapin sa June 25 to 27 sa World Trade Center, Metro Manila. So, be acquainted po sa mga programa at serbisyo ng Department of Agriculture para sa livestock and poultry industries para po sa designated na pavilion po para sa DA. Dito po sa event na to ay mapapakinggan po natin ang mga latest trends and best practices on livestock production, animal health, and other relevant topics mula po mismo sa mga eksperto sa DA. At syempre po yung mga iba't ibang seminars and conferences po. Once again, sa ating Livestock Philippines Expo gaganapin sa June 25 to 27 sa World Trade Center, Metro Manila. Shout out po kay Crystal Imari A. Vergara para po sa impormasyong ito. Hatid natin just now. What else did we miss? So far, yun po yung ating mga nasa radar. So, thank you so much po. Abangan po yung mga kaugnay na mensahe or anunsyo sa mga susunod nating episode muli. Maraming salamat po sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran. Ang Maunlad na Pilipino ay programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At bago po ako magtungo sa pagkain kaisipan, there might be a chance. Next Saturday, makinig po kayong mabuti. There might be a chance na meron po tayong meet and greet. So, i-announce namin para, di ba, we would like to invite you po sa aming, kung saan man po kami ilalagak talaga, saan man po kaming maipipwesto po na aming FEBC DZAS family para po sa nalalapit na 77th anniversary po ng ating station. And with that, siguro po, ang ating mensahe po at kaisa po ang MNP sa ating agapay ng sambayanan, ang 702 DZAS, until all have heard. Or sa Tagalog, hanggang marinig ng lahat. Panginoon, maraming salamat dahil kami po ay kaagapay ninyo sa mga programa po na nasa listahan po ng ating FEBC. So, thank you so much for this wonderful opportunity to serve sa kaparaanan na alam mong kayang-kaya naming palawigin. Ayun, Lord, thank you so much. Kung wala kami dito. Kung wala ang karunungan mo, wala kami dito. Kaya maraming salamat sa
opportunity na ito. It's always a privilege for us na maging katuwang po sa lahat ng mga impormasyon na naibabahagi natin para po syempre sa amin pong bahagi sa MNP sa sektor ng agrikultura. Okay, once again, let me repeat yung ating MNP sa programa Pagradyo po. Hatid sa inyo ng DA-AFID. At para po sa pagkain kaisipan, mula sa aklat ni Ezra, Kabanata 3, Talata 13, dahil dito'y hindi na malaman kung alin ang sigaw ng kagalakan at alin ang sigaw ng pag-iyak, sapagkat ang ingay ng mga tao ay napakalakas at dinig sa malayo. Mula po once again sa Department of Agriculture, yun po napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay na Sambayanan na mahimpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasabi po sa KBPO ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Thank you so much po sa aming DZAS family na of course always kasama po namin sa bawat episode na hatid namin sa inyo. And of course, sa inyo pong listeners, thank you for appreciating what we do and what we bring to the table. Thank you so much po. Let us see each other again next Saturday. For next Saturday is a special episode. It's the 77th anniversary episode po na FEBC. We are one with the station in celebrating po and sa pagpapalawig po ng mensahe until all have heard once again. And kita-kits po tayo siguro together with Miss Ira Cruz and anyone else na available from our team. Meron po kaming siguro ilang goodies po, may inaayos lang po kami. So kung ano man po, kung nandun man po wala pong mga maging aberya, let's magkita po tayo kung magkikita po tayo. And masaya po kami every time this happens. So anyway, let's see each other again next Saturday for another episode of MNP. At thank you so much po sa lahat ng ating katuwang sa pagtaguyod ng programang ito. Hanggang sa muli po, ito ang Maunlad na Pilipino, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Mga kaagri, ako po si LR Siaga. Enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.